Na bawat sentimo mahalaga at ang mga malalaking pera hindi mabubuo kung kulang ang isang kusing. Kaya ang Bangko Sentral bumuo ng pagkahaba-habang linya mula sa barya-barya. Ewan na nga ba kung bakit tila naging paboritong pastime na yata ng buong mundo ang pagtatala o pagbe-break ng kung ano-anong Guinness World Record. 334. At payunik na sila ng payunik. Kamakailan lang, nakapagtala ng record ang isang eskwelahan sa State of Florida sa Amerika ng pinakamaraming estudyanteng sabay-sabay na naghula hoop. Ang isang theater group naman sa Ireland, nag-costume pa kamakailan lang para lang makuha ang record ng may pinakamaraming magkakasabay na nagbihis leprechaun. At pahuhuli ba naman tayong mga Pilipino? Nitong nakaraang Miyerkules, ang Pilipinas nagtangkang masungkit ang titulo mula sa Kansas sa Amerika bilang may pinakamahabang linya ng mga barya sa buong mundo. Ang proyektong ito, pinangunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bago ang pagtatangkang makapag-break ng record, abalang naghahanda ang grupo ni na Doc Greg ng BSP. Ang gagamitin nilang mga barya, mga 25 sentimos na 2 buwan nilang kinalap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Like this one's from Cotabato. No, they've sent 4 crates of coins. They collected from the employees of Cotabato and their guests, their clients. No, so and yun from Bacolod, Calibo there, Naga. Ito yung coin na hindi ginagamit. No, in fact, they find that coin is useless anymore. So hindi na nila nilalabas. Pagdating sa bahay, you just put it in a coin jar in a piggy bank. Maliban sa titulo, may mas malalim daw silang dahilan para sa aktibidad na ito. Mai-recirculate natin, natutulog lang ang kasalukuyan yan sa mga garapon. Mas marami ngayong mga Pilipino ang masusuklian. Hindi nasasakit ang kanilang ngipin dahil karaniwan ang isinusukli sa kanila candy. Ang mga 25 barya, pinadaan muna sa isang coin counter machine para maihiwalay ang mga sira. So of course we won't be able to use this anymore. Talo na naman ang Pilipinas dito because we have to retire this coin already. So ito na yung nagawa nila. Kada rolyo ng mga 25 barya, umaabot daw sa 3 metro. Kakailanganin daw nila ang mahigit 70,000 kilometers ng barya para talunin ang record ng Kansas, USA noong 2008 na may habang 64.88 kilometers. Sunod na isinakay ang mga barya sa armored truck. Kasabay raw ng pagdating sa atin ni na Magellan ang paggamit natin ng mga baryang pera. Toston at makukinas ang tawag nila rito, nagawa sa purong silver. Pero ang mga baryang gamit natin sa kasalukuyan, gawa raw sa nickel, isang mamahaling uri ng metal. Inaangkat daw natin ito sa ibang bansa na nasa formang barya na pero wala pang imprenta. Sa Security Printing Complex ng BSP sa Quezon City, dinidisenyohan ang mga blankong barya. Kapag natatakan na ito ng mga simbolo ng BSP, ipakakalat na sa mga bako para magamit ng publiko. Si JR, may mahigit 100 koleksyon ng mga barya ng Pilipinas mula pa noong 1900s. Meron din siyang mahigit 700 piraso ng mga barya mula sa mahigit 70 bansa. Lahat to, mga United States, Italy, Thailand, Jamaica, Somalia, Turkey, Netherlands. Barya-barya man daw ang kanyang mga koleksyon. Aabuti na raw ngayon ng 100,000 pesos ang halaga nito. Through hard work, lumalaki yung collection mo. At the same time, you still have more to go So we have around 200 countries in the world. So almost 100 pa lang yung coins ko. So I have still more to go.
Kinabukasan sa Quirino Grandstand, gwardyado pa ng mga sundalo ang mga barya. Kada container daw ng mga barya, mas mabigat pa sa isang kaban ng bigas. Katulong din ang mga tiga-BSP ang daan-daang mga estudyante, kabilang na ang grupo ni Steph. Objectives po namin para makatulong. Siyempre masaya po kasi onting school lang po yung nabigyan ng pagkakataon na makasali dito. Kaya parang sobra pong lucky po kami na naging part po kami nito. Hanggang simulan ng ilatag sa sahig ng grandstand ang mga barya. So, parang gusto din po namin mag-help para yung Philippines mapunta sa Guinness Book of World Records. At tumutulong kami para tulong na rin sa ating bayan. Kahit tanghaling tapat na, tuloy-tuloy lang sila sa paglalatag. Pagod din. Mainit. Okay lang. Para break natin yung record. Pero pagdating ng hapon, tila sinubok ng panahon ang kanilang katatagan. Bigla kasing umulan, kaya napilitang sumilong muna ang iba. Pero ang ilan, hindi nagpatinag, tuloy sa paglalatag ng barya. Ang kabuuang halaga kasi ng mailalatag na 25 centimos, gagamitin din pala sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. The money that we'll be able to gather from the attempt, we're going to build 3 school buildings. Nung kumalat na ang dilim, tuloy pa rin ang paglatag. Ngunit tumigil na rin sila pagsapit ng hating gabi. Marami sa atin, iniisnab-isnab ang mga barya. Pero sa totoo lang, gumugulong pa rin ang mga pakinabang dito. May mga coin-operated machine sa panlaba at mga vendo machine ng pagkain at inumin. Ang negosyo nga ni Aldrin, nakaasa sa mga barya, ang PisoNet. Sa bawat piso na ihuhulog sa coin-operated computer, 3 minutong internet na raw ang katumbas nito. Di tulad sa may mga computer shop, kailangan nilang buuin yung 15 pesos or 20 para makapag-computer sila. So sa PisoNet, papiso-piso lang. Bukod sa pagpaparenta ng mga piso-operated computer, gumagawa at nagbebenta na rin daw nito si Aldrin. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw nung muling simula ng paglalatag ng mga barya. At makalipas ang 14 na oras, sa wakas, nailatag ng lahat ang mga barya na umabot ng 73.02 kilometers. At may kabuuang halagang 912,750 pesos. We have officially broken the Guinness Book of World Records for the longest. Nakita ko po yung spirit ng Pilipino po kung paano po tayo lahat sabay-sabay, sama-sama pong nag-aalay ng ating oras, ng ating 25 centavos para sa ating bansa. Naiintindihan na nila ngayon na mahalaga ang 25 nating lahat. Proud na proud! Mabuhay ang Bangko Sentral! Mabuhay ang Pilipinas! Madalas, hinahamak lang natin ang mga barya. Pero anumang gaan nito sa ating bulsa, kapag pinagsama-sama, tsak, bibigat. At masusukat ang laki at tunay nitong halaga. Welcome to my pink house. Iba't ibang kulay, nakakagamot, color therapy.